Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So meron namang isang question dito naman na nabasa ko from Gerald Cugnahan. No? Sabi nito is, pwede magtanong kay Bro Jando, sa akin talaga, ano? Kung okay lang. Magtatanong lang ako ayon sa doktrina ng RCC at doktrina ng Biblia. Tanong ng isang kaibigan niyo. Tanong ko, di ba ang tunay na iglesia ay nasa Biblia? Sapagkat nakasulat at yun dapat talagang sampalatayanan ng tao na nakasulat sa Biblia. Tanong ko, bro, paano mapapatunayan sa akin, Bro Jando, na ang Kristo nakarating sa bansang Roma para itatag ang Catholic? At paano nyo mapagpapatibay sa Biblia na yung hawak mo na reference na aklat, reference na aklat o kasaysayan ng Catholic ay magkaugnay na sa iglesia na itinatag ni Kristo ayon sa Biblia? Una, ang reference mo na kasaysayan ng Catholic ay against sa Biblia. So sa kanyang message na ito, meron siyang mga issue na mga 4 na issue na kailangan kong gusto niya sagutin ko. Una, sabi niya, magtatanong lang ako ayon sa doktrina ng RCC. Sabi niya, magtatanong lang ako ayon sa doktrina ng RCC. Dito pa lang palpak na. Bakit? Wala kaming doktrina na si Kristo ay nakarating sa Roma. At wala kaming doktrina na sa Roma itinatag ang Iglesia Katolika. Ayan. Ano ba ang aming turo? Ang aming turo ayon sa Biblia, ang aming turo at ang realidad, ang Iglesia Katolika nagsimula sa Jerusalem. Ito ang ebidensya na aking ipapakita na Iglesia Katolika ay nagsimula sa Jerusalem. The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 5, page 106, ang sabi doon, the history of the Catholic Church, of the Roman Catholic Church, began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yan. The history, ang kasaysayan ng Romano Katoliko, nagsimula sa Jerusalem. Wala kaming turo na ang Iglesia Katolika Romana nagsimula sa Roma. Wala kaming turong ganyan Kaya ang tanong mo, hindi ayon sa doktrina ng RCC, kundi ayon sa malimong unawa na mayroong Roman sa pangalang Romano Katoliko. Sana wag mong sabihin ayon sa doktrina ng RCC, kung ang pinagbabatayan naman pala is sarili mong interpretation kung bakit may Roman sa pangalan. Unang-una, alamin mo muna kung bakit may Roman sa pangalan. Ang sagot ay nandoon sa Discourses on the Apostles' Creed, page 181, kung bakit nilagay ang Roman sa pangalan. Yun ay dahil ang sentro ng authority ay nandoon sa Roma. Bakit nandoon sa Roma? Kasi mula sa Jerusalem pumunta ito sa Roma. Saan mababasa? Yan ay nasa Biblia na. Gawa 23:11, ito ang sinasabi. Kinagabihan nagpakita ang Panginoon kay Pablo
at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Ano ibig sabihin yan? Kung paano ka nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganoon din ang gagawin mo sa Roma. So natural lang na nakapunta sa Roma. Nung sila ay nasa Jerusalem, wala dito ang kanilang authority kasi ito'y ililipat sa isang bansang magkakabunga. Kung titingnan natin sa Mateo 21:43 ng Mateo, ang sabi, itong sabi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya nailipat sa Roma. Ito'y nagsimula sa Jerusalem, nailipat sa Roma. Wala kaming turo na ang Roman Catholic itinatag sa Roma. Walang ganon. Nagsimula ang Roman Catholic sa Jerusalem. Nakapunta sa Roma. Pagdating sa Roma, noong 1870 pa siya nilagyan ng Roman sa pangalan. Kailan nakarating sa Roma ang iglesia? Taong 42 AD. 42 AD. Kahit sa ang referensya mo basahin, 42 AD nakarating sa Roma ang Kristyanismo. AD as early as AD 42. Sa loob ng AD 42 hanggang sa 1870, doon pa sinimulang lagyan ng Roman ang pangalan. Before 1870, may Iglesia Katolika na sa Roma. Sila ang pinipersecute ayon sa World History by O'Brien. The chief reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Bakit? Sa Jerusalem nagsimula, pumunta sa Roma. At pagkatapos ng ilang taon na sila'y nasa Roma na, saka pa nilagyan ng Roman sa pangalan. Kaya wala kaming turo. Ayon sa doktrina ng RCC ayon sa doktrina ng RCC, ang Iglesia Katolika Romana nagsimula sa Jerusalem. Hindi siya tinatag sa Roma. Kaya ang tanong, palpak, may mali. Pangalawa, sabi niya, paano mo mapapatunayan sa akin, Bro Jando, na ang Kristo nakarating sa bansang Roma para itatag ang Catholic? Hindi yan ang turo namin. So wala akong kailangan patunayan sa iyo. Pangatlo, paano nyo mapagpapatibay sa Biblia na yung hawak mo na reference na aklat o kasaysayan ng Catholic ay magkaugnay sa iglesia na itinatag ni Kristo ayon sa Biblia? Paano? Gawa 1:15. Balikan ko yung referensya, no? Eto, balikan ko yung referensya nung sinasabi sa naturang referensya. Eto sabi. Yan Tingnan ninyo. Tunugan ninyo. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yan. Ayon sa Biblia, kailan tinatag ang iglesyang tatag ni Kristo? 2,000 years ago. Almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. About 120 persons. Ang tanong, ayon sa Biblia, ilan ba sila? Babasahin natin sa Gawa 1:15. Ganito ang ating mababasa. Makalipas ang ilang araw nang magkakatipon ang may 120 mga kapatid. Tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. Yan Sabi sa referensya,
about 120 persons were gathered there. Sabi sa Biblia, ang nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid. Ayan, naiuugnay ko ang kasaysayan ng Catholic sa iglesia na nasa Biblia. So, paano yan naging magkasalungat? Ha? Pumalpak na naman. Yan ang problema pag ang inyong tagapangaral mali talaga ang unawa. At walang ibang intensyon kundi ang iligaw ang mga kina-convert. Ha? Paano ko daw may ugnay? Yun, iugnay ko na. Kailan ba tinatag yung yung iglesia ni Cristo doon sa Jerusalem? Kailan tinatag? 2,000 years ago, first century. Ngayon, anong sinasabi ng pasugo ng INC? July to August 1988, page 6. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the apostles that will lead you to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ayun, naiugnay ko na. Sabi ba ni Philip Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, can be traced back to the first century. Ayun, inaiugnay ko na. Ano pang pagkaugnay ko? Merriam-Webster's Elementary Dictionary, copyright 1994, page 79, Catholic Church, a member of a Christian church tracing its history back to the time of the apostles. Napatunayan. Kaya ang ebidensyang hawak ko, ito pa, Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, from Greek Catholicos, universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Oh, nasa Biblia ba yung outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost? Yes, nasa Gawa 1:2. And endowed with the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. So, naiugnay ko. Ngayon, ang malaking problema mo, paano mo yan puputulin? Paano mo yan puputulin? Yan ang dapat mong problemahin. At paano maiuugnay sa iglesia noong first century, ang iglesia ang kinahaniban mo? Pagpalagay na lang natin na INC ito ni Tatag ni Manalo. Pagpalagay na lang natin. Nakarating sa Antioquia ang iglesia na Tatag na Panginoong Jesucristo. Kung saan doon naging unang obispo sa Antioquia si Apostol Pedro. No. Tapos sumunod si Evodius. Si Evodius nagbigay ng pangalang Kristiyano. Pangatlo, doon si Ignatius. Ngayon, itong nagpapakilala ngayon ng mga INC daw, meron ba silang koneksyon sa iglesia doon sa Antioquia? Sa Church of St. Peter sa Antioch? May connection ba sila doon? Wala. No? Wala silang connection doon sa sa INC doon sa sa Bible. Pangalawa, sa ikalawang Korinto 1:1, sino ba ang present ngayon na Bishop of Corinth? Si Dionysius Mantalos. Tanong, may kaugnayan ba ang umaangking tunay na iglesia kay Dionysius Mantalos? Wala. Yung mga pag-aangkin, dahil kapangalan lang. Alam naman natin ang kasaysayan nagbasa ng Biblia, kinuha ang pangalan, pinarehistro, yun na. Kung walang Biblia ang nabasa, walang pagkukuhanan ng pangalan. Kaya, doon talaga. Yun ang Katoliko,
Wala kaming turo na ang Katoliko sa Roma tinatag. Wala. Wala. Ito ay nagsimula sa Jerusalem, napunta sa Roma, continue yung pagkatatag doon. Okay. Ano pa yung tanong niya? Balikan ko tanong niya. Sabi niya, ang reference mo na kasaysayan ng Catholic ay against sa Biblia. Kung against sa Biblia, bakit tumugma? Malaking tanong na naman sa'yo yan. Kung against sa Biblia, bakit tumugma? About 120 persons were gathered there. Nasa Gawa 1:15 yan. Endowed with the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Nasa Gawa 2 yan. Yung nagbigay ng pangalang Catholic Church, the third bishop of Antioch. May iglesia ba sa Antioch? Noong taong 107, 110 AD, existing na ba yung iglesia kinaniba ninyo? Existing na ba? No. Kaya, yung tanong mo sa akin, sino tanong ito? Si Gerald Cugnahan, hindi ayon sa doktrina ng RCC, kundi ayon sa unawa mo, sariling unawa mo dahil may nakalagay na Roman. I-search nyo sa Wikipedia ngayon din. Sino ang may internet dyan? Search nyo sa Wikipedia ngayon din ang Catholic Church. Tingnan nyo kung sino ang founder. Jesus Christ according to sacred tradition. Origin. Saan nagsimula? Sa 1st century. Saan? Holy Land, Roman Empire. Bakit? Yung Holy Land ng panahong yun, under sa Roman Empire. At nasaan ba ang Holy Land? I-click nyo asan ang Holy Land. Ito ay nasa Jerusalem. Malapit ito sa Jordan River. Yan na? Yan ay nasa Jerusalem. Ang Catholic, ang origin niya ay nasa Holy Land. Ang Holy Land nasa malapit sa Jordan River. Asan ba yung Jordan River? Roma ba yun? No. Asan ba ang Holy Land? Roma ba yun? No. Ha? Kaya, mali ang unawa nitong si Gerald Cugnahan. Ngayon, lipat naman tayo ngayon sa Zoom.